Sa natatanging araw na ito ng pagdiriwang po natin ng araw ng mga katatayan, atin pong pinapaabot ang pagbati natin hindi lamang po dito sa ating 9 a.m. worship, kundi maging sa mga kasama po nating sumasamba sa Panginoon online at sa atin pong borderless community. Purihin ang Panginoon sapagkat ang tawag sa mga tatay ay galing sa Diyos. Sinabi po at napakinggan po natin po mula sa mga salitang binasa po natin ngayon, ang Diyos na tumawag. Ang Diyos na tumawag sa inyo, mga tatay, sa ating mga tatay, upang mapabilang sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ito po isang napakatinding pribilehiyo. Ang Diyos ang tumawag sa ating mga katatayan. Kaya ho atin itong pinagdiriwang. At ang Diyos ay naghahanap ng mga tatay po na magiging tunay na maaasahan. It was 1909, noong 18th century pa, ay ang mga nanay po ay naghahangad na kung paano sila ay pinagdiriwang ang kanila pong araw ng mga nanay. That was 1909 ng kanilang hilingin ay pagdiwang din ng mga katatayan because way back 18th century meron ng mga Mother's Day at sa kahilingang yaon 1909 ay nagpasimula po ang panawagan ng mga nanay sapagkat nais nila na ang mga tatay ay maging masaya rin. At naghahanap rin po sila ng mga maaasahan at mga may kakayanang mga tatay sapagkat pagka pinag-usapan dito sa ating bansang Pilipinas, pagka ang isang tatay ay naging irresponsable, ang lahat na ng responsibilidad na bigay sa nanay at ang nanay nagiging nanay na at tatay pa. Kaya anong ligaya, anong galak na magkaroon po ng mga tatay na may kakayanan at maaasahan. Meron bang amen mula sa mga nanay? Kaya sa kanilang panawagan, ito po yung nagpatuloy, and it was only on the 70s na nagkaroon po ng formal na pagdiriwang ng araw po ng mga tatay. Salamat sa Panginoon sa atin pong Hope of Glory family. Kung sa ibang mga lugar, sa ibang mga bansa, hindi po ganoon na pinagdiriwang ang mga tatay. Yes, Mother's Day, well celebrated, pero Father's Day, hindi gaanong pinapansin. Pero sa Hope of Glory, iba ho tayo. Atin pong pinapahalagahan po ang gampanin ng mga tatay. And God is looking for men who will really stand up na kanilang gagampanan ng kanilang tungkulin na meron pong kakayahan, mga maaasahang mga tatay. Kaya ho, salamat sa mga tatay na nandito. Tunay kayo yung maaasahan. Minsan pa nating palakpakan po ang mga tatay. Kasama na po ang ating borderless, ang mga online po nakasabay po natin po ng mga katatayan, mga nagsasakripisyo, naglalaan ng kanilang panahon. Salamat sa Panginoon sapagkat meron po tayong mga tatay. Kung kaya nga po, kung noon pa'y panawagan na nila na magkaroon ng mga tatay na may kakayanan, mga tatay na maaasahan, the competent fathers. Kaya ngayon po itutuloy po natin po ang kanilang panawagan sa pamamagitan ng mga nanay na mga ngaral po sa atin ng mga tatay. Ating pagbibigyan po sila, ang mga nanay na ngayon ating pakinggan. Isa ho sa ginamit ng Panginoon sa akin din po, for me to be established as a father, ay walang iba kundi po ang aking minamahal na kabiyak. Tingnan, nandiyan po ang aking kabiyakan, malabo yata ang aking mga mata. Salamat sa Panginoon because Jenny has been instrumental upang maging maliwanag ang aking calling as a father. Kaya salamat sa buhay mo. At pakinggan po natin po ang mensahe ng Panginoon through this woman. Sa Amerika daw po, kapag dumadating ang Father's Day, sasabihin daw po ng mga family members sa fathers doon, sabing ganon ay, ano ang gusto mo this Father's Day? Ang sasabihin daw ng mga fathers sa US is that, one thing na gusto ko lang i-request, I don't want to go to the church kapag Father's Day. Sabi niya, bakit naman? Kasi pag Father's Day, tiyak na tiyak, ang sermon is about fathers. Pero salamat dahil nandito po kayo. Ang ibig sabihin, ang inyong mga puso at ang inyong mga isip ay bukas po para sa para sa salita ng Panginoon na ibibigay po sa atin ng Lord today para sa ating mga fathers, and not only that, sa mga tatay o mga nanay na tumatayong fathers. At kung sino man who feel na they would like to father ang mga kabataan natin. In our
passage today. Here, we see Paul, ang kanyang ministry sa mga new believers in Thessalonica. At gusto niyang ipakita ano ba yung pagiging responsible father, a responsible spiritual father. And today, sa ating pong pag-uusapan is how for us, tayong mga fathers at mga tumatayong fathers, na maging competent fathers. You know, I remember when I was in my elementary days, primary days, ang father ko ay nagsilbing source of encouragement sa akin, particularly in the area of studies. Kaya nung mga panahon na ako'y elementary, siya nagtatrabaho dito, ay napakasigla kong mag-aral. Kaya nung mga panahon na yon, hanggang sa gumraduate ako ng elementary, ako po ay nasa bitan na valedictorian. Valedictorian po nung aking pong klase nung panahon na yon. Wow. Because my father has been my source of encouragement. Kasi alam niyo kung ba't ako naging valedictorian? Because my father helped me sa mga assignment ko. Kapag ka matutulog na ako at wala pa yung tatay ko, ang gagawin ko lang, susulatan ko yung tatay ko. Sabihin ko, Dad, kailangan ko po ng tulong niyo sa assignment ko. However, pagdating po ng high school, I was one of those batang 80s na umalis ang father para magtrabaho ng ibang bansa. And I feel devastated. Pag naaalala ko po yun, I feel discouraged. Kasi, paano na, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa pag-aaral ko. And true enough, pagdating ko po dito sa MC, pagpasok ko po, kaklase ko po si Attorney Nenet, lahat pala ng valedictorian sa may Kawayan, Bukawi, lahat ng neighboring towns, nandun pala doon sa section 1 ng May Kawayan College. And you know what? I was at the bottom 10 nung panahon na yun. I feel discouraged and I don't have a father para kumuha ng encouragement. And to think that time, wala pa pong social media. Kaya para makausap ko yung tatay ko, kailangan po namin bumiyahe ng Manila dahil nandun po merong telephone yung lola ko. At kung sakali naman sa pagsusulat, it will take 30 to 45 days bago makarating ang kanyang mga encouragement sa akin. Snail mail, kung tawagin. Pero salamat sa Panginoon. The Lord is telling us that as Father, we need to be encouragers. At salamat sa Panginoon dahil hindi na kailangan yung snail mail because He has His Word to be our source of encouragement. This is the one source of truth. Alam niyo po, sa mga panahon na ito, I really appreciate and value the Word of God sa buhay ko. Dahil sa panahon na nanghihina po ako, and I feel like quitting, the Word of God continues to speak to me each day. Alam ko sa mga tatay, marahil meron kayong pinagdadaanan, mga dahilan upang manlupaypay. Ang sabi nga, there are 3 things that fathers face nowadays as challenges. One is the work-life balance. Mas madami siguro ang ini-spend natin sa trabaho kesa sa ating pamilya. Second ay financial responsibility because we were in our old context na ang father should always be the provider. Of course, things have changed at this time because both father and mother can provide for their families. And number 3 is parenting. And I think I can mention a lot more na mga challenges na marahil ay magiging dahilan upang manlupaypay, upang manghina. Katulad ko din po, just recently, I was informed by our company that my possession is not being eliminated, but actually is being relocated in Kuala Lumpur or Shanghai. At ayoko naman pong pumunta sa Kuala Lumpur. At lalong ayoko naman sa China. Kaya po, I chose to leave the company. And for
for this time, since February, of course, at this age, bata pa naman po ako, parang I don't know where to put this energy and passion sa trabaho na akin pong pinasimulan. So I was actually looking for opportunities. And you know what? Ang daming mga kakaiba na pala ngayon ng paghahanap ng trabaho. Things have changed drastically. Hindi na pala, kailangan talagang ibenta mo na pala yung sarili mo through LinkedIn. And I did not use that. Even nung mga panahon na ako nagtatrabaho dito sa company na to, I have not been using LinkedIn. Pero iba na pala. Kaya I was really worried to the verge of quitting. Ayoko na. Pwede na siguro kahit na mag-retire na ako. Pero hindi eh. The Lord has His own plans. Sa puso ko, the Lord is telling me, no, don't quit. Never give up. And it is actually one of the verses that the Lord has spoken to me in Luke chapter 18, verse 1. Fathers, if you are in the midst of quitting, remember Luke chapter 18, verse 1. Ang sabi doon, you should not stop praying, don't give up, because the Lord is giving us the hope. Ito po ang salita ng Panginoon eh. Sabi sa Romans 15:4, ito yung pwedeng magawa sa atin. You know, as we continue to journey in this life. Ang sabi doon, the scripture will give us encouragement so that we will not lose hope. Are we losing hope, fathers? Are we losing hope, mga kapatid? Don't be discouraged, but instead, be encouraged by the one source of truth, the Bible. Kaya napaka-inam na each day we spend time. We spend time with the Word of the Lord. Hayaan nating mangusap siya sa atin. Sa mga panahon na ito na napakadami nating nakikita sa social media, instead of browsing and spending yung sinasabi nilang screen time, how many hours are we spending time sa ating mga social media, sa ating phones? Instead of doing that, why not spend time sa pagbabasa at pakikipag-usap sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita? And sabi nga, you can't give something na wala ka. Kung hindi ka ng palakas ng Panginoon, anong ibibigay natin sa ating mga anak? Ano ang ibibigay natin sa ating mga anak na also losing hope and discouraged? Just like me at that time, I don't have anyone to turn to. Wala ang tatay ko noon para maging encouragement ko. And so, as I wrap our first point today, that fathers should be encouragers. Let's read Proverbs chapter 22, verse 6. Train up the child the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it. Mga tatay, kailangan po ng ating mga anak ng mga words of encouragement na nanggagaling sa atin. And we can't do that kung hindi tayo napapalakas ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Kaya today, be encouraged dahil hindi na natin kailangan sumulat pa. Dahil nandito na ang salita ng Panginoon. Nandito na ang tanging makapagpapalakas sa atin. Amen. Be encouraged today by the word of the Lord, and in turn, we can then encourage our children. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat, Sister Jenny. Tunay nga po na ang mga salita ng Panginoon, pinanghawakan niya po. That was actually barely 2 weeks ago. She underwent the thyroid surgery. At ngayon po, parang walang nangyari. Parang nagdahilan lang po. At matagumpay na operasyon. And also at the same time, benign. Hindi po cancerous po ang mga tinanggal na nodules po sa kanya.
Salamat sa Panginoon at we have just celebrated also our 27 years ng pagsasama po namin. Just last Friday po, no? Kagaya nila Tony Nenet, no? Nakabatch niya, no? Na nagdiriwang naman ngayong araw na to ng kanilang 35th na. Salamat sa Panginoon, ano? Attorney Nenet and Brother Boy. Palakpakan naman po natin sila. Also same with Ann and Hamel Suniga and of course maraming pa po sa atin. Salamat sa Panginoon, Sir Jen. At yan po sinabi sa atin ng talata natin. If we can appear that on the screen. Sabi sa verse 12, fathers, they are encouragers. At ngayon po, ang susunod natin papapakinggan, isa rin po sa ginamit ng Panginoon. Sapagkat ang akin pong father po ay pumanaw sa murang edad niya po. Isa po sa mga matandang gulang sa amin ay ang aking pinsan, Sister Julie Concepcion Jacinto. Siya po ay nakita niya noon ang aking mata. Sabi niya, sandali muna, Sister Julie, bigyan muna kita ng konting introduction. Sabi niya, Atoy, mukhang problema mo sa mata mo Kaya patingnan mo yan sa ENT. At alam niyo po, true enough, may problema nga po, kaya nag-undergo din po ako ng surgery. Siguro dahil kaya lumiit yung mata ko, dahil pina-opera niya. Tapos nakita niya, hindi pa rin okay. Pangalawang beses, pina-opera niya pa rin po ako noong pong panahon na yon. Ito pong Sister Julie po, parang tumayong parang tatay nung panahon na yon. Para sa akin, naramdaman ko po ang kanya pong pagkalingat. I know that today, the Lord will be speaking through her. Now, you're ready, Sister Julie Jacinto. Thank you po, Pastor Art. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Nalinaw po ni Sister Jenny na kailangan natin ng mga tatay na mag-encourage. At ngayon naman, pangalawa, kailangan din natin ng mga tatay na makikidama sa atin, makikilakbay. Kasi napakaraming sitwasyon sa ating buhay kung saan kailangan natin ng balikat na maiiyakan, yung mararamdaman natin na hindi tayo nag-iisa. Merong tutulong at maniniwala sa atin, na merong magsasabi sa atin, kaya mo yan. Yan, kailangan natin yan. Someone who will comfort us. O mga tatay someone na magko-comfort sa mga anak, yung magpapagaan ng pasanin at damdamin. Alam nyo, nung pumasa ako sa CPA board exam, syempre tuwang-tuwa kaming lahat, nagtatalunan kami. Imagine mo si Julie, nakapasa. Hindi naman matalino si Julie, konti lang. Alam nyo, nung time na nagtatalunan kami at nag-iiyakan sa tuwa, ang tatay ko, kinuha yung kanyang wallet. Naglabas ng isang papel, kaprasong papel. Doon sa papel may nakasulat na petsa. Sabi niya, anak, ito yung petsa na naginip ako na bumagsak ka sa exam. Pero hindi niya sinabi sa akin kasi syempre alam niya hindi yun makakatulong sa akin. At sinabi niya na mula nung managinip siya, hindi na siya tumigil ng kada dasal para ako ay pumasa sa exam. Yan, sarap Ang sarap naman na ang isang anak ay pinagdadasal ng kanyang tatay. Pwedeng makita kamay ng mga anak? Taas nga kamay ng mga anak? Gusto nyo ba na pinagpe-pray kayo ng tatay? Amen. Okay, baba na po, salamat. Pwede namang makita ang kamay ng mga tatay? Pwede taas kamay ng mga tatay? Tanong po, pinagpe-pray nyo ba ang inyong mga anak? Amen. Ba't parang merong tatay hindi nakataas ang kamay? O kung hindi ka pa nagpe-pray, simulan mo na. Kailangan yan. Kaya pala ako pumasa. Imagine nyo, ang tatay ko, syempre kilalang-kilala ako ng tatay ko, hindi man lang niya ako sinabihan na, anak, pwede ba? Wag na nating ituloy ang pangungutang. Hindi mo yang kakayanin. Kasi syempre kilala tayo ng tatay natin. Pero hindi ko po yun narinig sa tatay ko. Pero ang masasabi ko, kaya ako pala kinaya. Ang pagod, ang puyat, ang hirap. Imagine nyo, santambak na libro, binabasa mo na parang hindi na pumapasok sa isip mo. Meron pala akong kasama. Meron palang matyagang nagpe-pray para sa akin. Palakpakan natin ang ating mga tatay. Noon naman pong ako'y naghahanap na ng trabaho, meron akong nakatabi sa SM Food Court. Isang matanda. Hindi ko alam kung paano kami naging panatag sa isa't nagkukwentuhan.
At nalaman niyang naghahanap ako ng trabaho. At sabi niya sa akin, bumalik ka bukas. Meron akong kilala, sasamahan kita doon, ipapasok kita doon. Hinatid niya pa ako sa sakayan, tanda ko. Ngayon, pag uwi ko sa bahay, kinukwento ko sa tatay ko, sabi ng tatay ko, naku, masamang tao yan. Sabi ko, kung masama, bakit pinauwi pa ako? Di sana, kung masama, kinuha na ako, no? Pero talaga, sindikato yan, sabi ng tatay ko. Natakot din ako, pero nanaig na sa akin yung kagustuhan na magkaroon ng trabaho. Alam niyo, ginawa ng tatay ko, sinamahan ako. Tapos nung punta kami doon, sabi niya, tingnan mo, hindi yan lalabas. Kasi nakita, may kasama ka. And true enough, hindi lumitaw ang matandang lalaki. At nung kami pauwi, ako'y tahimik na nakasakay sa jeep at ako'y hiyang-hiya sa aking tatay. Pero alam nyo, sabi ng tatay ko, anak, huwag kang mag-alala, magkakatrabaho ka rin, basta mag-iingat ka. So damang-dama ko yung pakikiisa ng tatay ko sa aking damdamin. Ikaw, kumusta ka, tatay? Nung napahiya ang iyong anak, o nung nangyari or hindi nangyari ang inaasahan mula sa iyong anak, ano ginawa mo? Kasama ka ba sa nakikidama sa kanya? O kasama ka sa tumawa, sa nanguya? O kaya ikaw yung nagsabi, ano ba naman yan? Wala ka nang ginawang tama. Pero alam ko, ang mga tatay ng Hope of Glory, hindi yung gagawin. Tama? Oo, tayo, yung mga tatay ng Hope of Glory, yan ay makikidama, marunong makidama sa mga anak. Alam niyo, marami talaga akong good memory sa aking tatay. At alam ko bawat isa sa atin ay meron ding kwento sa ating mga tatay. Sige nga, makita ko nga mga kamay ng mga memories na iniingatan tungkol sa tatay. Wow, palakpakan ulit natin ang Panginoon. Grabe. Alam ko, nakatulad ko, kayo din, tayo, may mga pagkukulang tayo sa ating tatay. Pero katulad ng ating Ama sa Langit, ang ating mga tatay ay mapagpatawad, mapagpasensya, at mapagmahal. Naalala ko, nung ako ay buntis sa aking unang anak, malaki na yung tiyan ko, at yung aking sandals, yung asawa ko na nagsusuot. Kasi hindi ko na talaga kayang yumuko, hindi ko abot ang aking paa. Pag ganyan pwede, pero pag ganon, hindi talaga. Nagkagalit kami. Siyempre, tahimik lang ako kasi nakikitira kami sa mga nanay ko. Ayaw kong mabungaran nila na nagkakagalit kaming mag-asawa. At ma-pride ako. Pilit kong sinusuot yung sandals. Yung sandals, hindi nakisama. Hindi ko talaga masusuot. At naramdaman ko na lamang ang tatay ko sa aking tabi. Sabi niya, anak, ganyan talaga ang nag-aasawa. Alam niyo, tumulo talaga ang maraming luha sa aking mata. Parang feeling ko ni-recite niya sa akin ang 1 Corinthians 10:13. Ano sabi doon sa 1 Corinthians 10:13? Wala pang pagsubok na dumating sa buhay mo na hindi dinanas ng lahat ng tao. 1 Corinthians 10:13. Tapat ang Diyos, hindi kanya susubukin nang higit sa kaya mong dalhin. Sa halip, pagdating ng pagsubok, tutulungan kanya na mapagtagumpayan iyon. Alam nyo, grabe, damang-dama ko ang pagmamahal ng aking tatay nung panahon na yon. Ilang word, anak, ganyan talaga ang nag-aasawa. Alam nyo, after ng pag-iyak ko, talagang ang gaang ng pakiramdam. At hindi ko talagang I always cherish yung mga salita na yon na sinabi sa akin ng tatay ko. At hindi ko rin maiiwasan na hindi maalala ang pagmamahal ng isang ama mula sa Luke 15:20. Ito ay nung matauhan na ang alibughang anak. Sabi sa Luke 15:20, sabi diyan, natauhan na yung alam natin yung alibughang anak, 'di ba siya yung kinuha yung mana, tapos naglayas, winaldas ang pera, naubos, pumasok na alila, tapos naisip niya, babalik na siya sa tatay niya, magpapaalila na lang siya sa tatay niya. Pero sabi diyan, so he got up and went to his father. But while he was still a long way off,
His father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Wow! Isang pagmamahal mula sa ama. Malayo pa. Nagkasala ang anak, pero malayo pa, nakabukas na. Handang tanggapin ang anak, handang patawarin. Grabe, palakpakan po natin ang ating mga ama, ang ating ama sa langit. Grabe po. Alam nyo, ako po ay mapalad na meron akong tatay na katulad ng tatay ko. Katulad nyo din. Love of a father. Hindi napapagod, nagpapatawad, nakikidama, nakikilakbay. He has inspired me a lot to become a better me. At kung ano man ang naipapasa ko ngayon sa aking mga anak, ito ay bahagi kung ano ang naipasa sa akin ng aking tatay. Pero ikaw tatay na narito ngayon, kumusta ka? Kumusta ka? May kapahingahan ba sa iyong piling ang iyong mga anak? Safe space ka ba sa iyong mga anak? Ikaw ba ay true comforter ng iyong mga anak? Palakpakan po natin ang ating mga tatay. Palakpakan din natin ang ating Panginoon. Salamat sa Panginoon sa mensahe niyo natin ang Panginoon. Palakpakan natin po ang Panginoon. Siya po ay napakalaking blessing po sa atin ang kanyang mga naibahagi. Isa ho sa mga maituturing ko po na napakatapang. Pagkaharapin ang isang tatay na namamali ng landas at hindi ho gumaganap ng kanyang tungkulin. Whenever she sees a father who is not doing her job or her work, not a competent one, ay ito ho, napakatapang po na kanyang gagampanan. Yun po ministry ng pagtutuwid. Kaya bagay na bagay po sa kanya. Our last and final point na ang Father po ay tinawag. Na kanya pong dadalhin po sa atin ng mensahe. Pangatlo, Sister Tess Milan. Palakpan po natin ang Panginoon, Ate Tess. Wow! Actually, nagpapahit pa lang ako ng luha sa aking mga mata. Thank you so much, Sister Jenny and Ate Julie, for that very heartfelt sharing, Fathers, Alam nyo, we're talking about fathers, the qualities that reflects the Father in heaven. And we're discussing this, para dahil gusto ng Panginoon na tayo mga tatay, kayong mga tatay, to be like Him. Maging katulad ng ating Diyos Amang nasa langit. Ngayon po para sa akin pong assignment, sabi sa verse 12, encouraging, comforting, and urging you to live lives worthy of God who calls you into His kingdom and glory. Urging, and pushing you, leading you. Alam nyo, ang tatay is a leader. Fathers as leaders. Kayo po, sabi ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, follow me as I follow Christ. Follow me as I follow Christ. Ito po, sabi ni San Pablo, ang mga tatay, kayo po mga tatay should lead your family. Anong vision nyo? Anong vision nyo sa inyong pamilya? Sa verse 12, meron ka bang pangarap para sa iyong mga anak? Para sa pamilya mo? Kung merong pinakamagandang pangarap na magkakaroon ka bilang tatay, nasa verse 12. Anong sabi sa verse 12? Urging you to live lives worthy of God. Amen. Wala nang gaganda pa sa pangarap na yan, kundi ang mga pangarap na ang mga tatay
ay maakay ang mga anak na mamuhay na nakakalugod sa Diyos. Alam niyo ho, sabi po sa Deuteronomy, sabi po sa sa Genesis, I'm sorry, it's in Deuteronomy. Deuteronomy chapter 6, verse 1 to 2 and 5 to 9. Let us read this. Deuteronomy chapter 6, 1 and 2 first. 1 and 2. Sabi dito, these are the commands and decrees and laws the Lord your God directed me to teach you to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess. Meron na, no? Nakahanda na yung pagpapala, the promised land, the land of milk and honey. Papunta na sila doon. Pero sabi ng Lord, verse 2 please, sabi dito, so that, ayan, may vision ng ang Panginoon, so that you and your children and their children after them may fear the Lord your God as long as you live. Ito po, kasama ng pangarap, magandang buhay, yung kailangan po ito, your children and their children after them may fear the Lord. May fear the Lord your God as long as you live. Paano? Sa pamagitan ng pagiging masunurin. Sino? Ang tutularan? Siyempre yung leader ng pamilya, yung tatay. Sabi po sa verse 5. Ano yung utos ng Panginoon? Verse 5, 5 to 9. Sabi dito, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And verse 6, sabi nga ron, ito, very specific ang turo ng Panginoon. Sabi, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Dapat ikaw, tatay, nasa puso mo ito. Yung takot, yung pagmamahal sa Diyos. Hindi lang ikaw. Kasi next verse please, sabi dito, meron siyang instruction sa tatay. Impress them on your children. Itatak mo ito sa puso ng iyong anak. Paano? Talk about them. Pagkwentuhan nyo ito. Isingit mo ito. Ano mang usapan nyo, isingit mo. Impress them when you talk about them when you sit at home. Habang kayo nagpapahinga. When you walk along the road habang hinahatid mo siya papunta sa eskwelahan. When you lie down, habang kayo namamahinga, bago matulog. And when you get up, pag kumakain kayo, pagkagising nyo, impress them with your children. Talk about them. Mga tatay, we need to do this. And let's see, mayroong promise on verse 8. Tuloy-tuloy po natin. Tie them as symbols in your hands. Bakit? Para magawa nila ito. Pag iniisip mo, they may be able to apply them, to obey them, to do it. Tie them as symbols on your hands. Bind them in your foreheads. Maalala nila. Pag-usapan, maalala, magawa. And then next verse, write them on the doorframes of your houses and your gates. Lahat na magpapaalala sa kanila para gawin ang nais ng Diyos para ikaw ay magtagumpay. Remember Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of your mouth. Meditate on it day and night. Why? So that you may be careful to do all that is written in it, so that you may be prosperous, you may be successful. Amen. Wow! You want your children to be successful? Yes, amen. Amen, mga tatay? Amen. Amen. You need to do this. You need to teach this, the fear of the Lord. And it starts with you. Ikaw. Are you nurturing your love relationship with the Lord? Kaya sabi ni Jenny, the Word of God.
walang ibang tunay na tagumpay maliban sa piling ng Panginoon, sa landas na nais ng Panginoon para sa iyong anak. Ang sabi po dito sa verse 9, sabi, therefore, merong talata dito sa Genesis chapter 18, verse 18 and 19. Genesis 18 and 19, si Abraham, sabi dito, Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on earth will be blessed through him. And then verse 19, for I have chosen him. Bakit siya pinili? So that he will direct his children, lead his children, lead his household after him to keep the way of the Lord. Saan sila dadirect? Sa paraan ng Diyos, sa direksyon ng Panginoon. By doing what is right and just. So that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him. You want to receive God's promise? No other way but to follow the Lord, to direct and lead your children to obey God. Ang sabi ng Panginoon, walk by faith and not by sight. What else? Sabi niya, ang kanyang paalala sa atin, therefore, sabi sa Ephesians chapter 5, verse 15, therefore be careful how you walk. Mga tatay, Ephesians 5:15, therefore be careful, be very careful. Mga tatay, sobrang pakaingatan nyo paano kayo namumuhay. Hindi bilang hangal. Hangal, not as a unwise, not as a fool. Ang dami ho, nasiraan ng bait na tatay. Dahilan sa panandili ang kaligayahan, iniwanan ng pamilya. I know many of them. And I cannot help but to rebuke them. I cannot help but to rebuke them. Mga tatay, the Lord's reminder to us, let's be wise. Who is wise? The one who fears God. The one who loves God. I thank God. Ang tatay ko po, as a leader of our family, he is not a Christian, but he has a firm conviction. He has a firm conviction to be right before God. Sa kanya, mahal ka sa akin, hindi ako gumagawa ng mali. Tama lang ginagawa ko. Sapat na yun. But I thank God, bago siya namatay, ay sumuko din ng kanyang buhay. Sinuko niya rin ang buhay sa Panginoon. Pero alam niyo ho, kung meron po akong pinakamaganda natutunan sa kanya, yung kanyang, he has vision for our family. Ayaw niya ang kanyang mga anak, maiwanan niya na walang matayuan na bahay, naghahanap ng apartment. Sabi niya, ayoko nun. Gusto ko, mga anak ko, may tiyak na hindi mamamalimos. Hindi, and he has vision, and I've seen in him, kaya I've seen his drive para kahit anong trabaho, nagtinda ng isda. Siya ho ay dating pulis na dahil ang tatay ko, ang lolo ko ay na-involved sa politics, natanggal siya, nagkarpentero. Sabi, hindi ako para sa pagkakarpentero. Umiiyak siya sa sobrang pagod. Alam niyo ho, every time nakakita ko ng mga nagtatrabaho sa kalsada, sa paggawa, I cannot help but to pray for those fathers na nagtatrabaho sa init ng araw. Praying for God's protection on them. Pero ang tatay ko, ang ginawa niya, ay nagnegosyo siya, tinda ng isda. Kung ano tininda niya hanggang natutunan niya magtinda ng balat ng kalabaw at baka. So, one of the things that I've seen in him, bukod sa kanyang drive, yung kanyang
paano siya makitungo sa kapwa. Ano? Kita ko siya, no? Yung kanyang becoming appreciative of other people. Ano? Kita niya yung anong maganda sa tao. Kaya nakaka-close siya ng deal. Kasi he knows how to get along well with other people. Ano? And thank God for him. Nung ako'y nagdalaga, sa mga dalaga dito, mga dalaga, raise your hands, mga kabataan, alam niyo kung meron akong ipapayo sa inyo, please, don't just choose. Hindi ko sino na dumating, pwede na yan. Please pray. Pray. God will guide you. And one of my prayers, sabi ko, Lord, gusto ko po, yung bibigay kong mapapangasawa sa akin, magiging mabuting tatay ng aking magiging anak. Ang Diyos mga kabataan tumutugon ang Diyos sa dalangin ng iyong puso. And thank God, I have my bishop as the father of my children. And I thank God, I have seen him, his conviction. Ang mga anak ko, mga anak ko po, kung meron po akong, alam niya, alam ng mga anak ko, kapag ka sila'y mali, hindi yan pwedeng palampasin. Yun lang pong simpleng pag-ignore ng mga anak. Hindi ignore yung text ng magulang nyo, hindi ignore yung calls nila. Sabi ang asawa ko, that I cannot tolerate. That is a sign of disrespect. He will call his attention. He will call his attention. Mga anak ko, he monitors them. Bakit? Sabi niya, the next day, ano mga gagawin nila? He wants to lead them sa tamang klaseng pamumuhay, sa tamang uri ng mga values and convictions. And I thank God, he stand up. He did not fear to displease my children. Pag mali, he will tell it to them. And he will accept and embrace them. Pero, a no must be no. And a yes is yes, Ang mali, ang tama, ang oo, ang oo, hindi. And that conviction, dapat matutunan ng bata, si Bishop, kahit mag-isa lang yan, pag ito tinitindigan niyang tama, he will not fear. And I thank God, and I believe my children will also do the same. Once, my youngest son, nagkaroon kami ng matinding problema. And then, nung birthday ng aking anak, we asked him, anak, ano yung mga pagsubok na dumaan sa'yo? Tapos sinabi niya, ito. So sabi niya ganyan, alam mo, nakita ko si Papa, na problema, parang naapektuhan ako ng todo. Pero, tinignan ko si Papa, sabi ko, teka, yung nakita ko kay Papa, gagayahin ko lang siya. He takes it lightly. He's not affected at all. I must not, ako din dapat, should just follow him. Just do what he's doing. And I thank God, and he feels better. And he continues, pagpili ng career, I know, ang asawa ko, will influence. May gusto ang anak ko, pero he will not impose it to them. He will influence them. Yung aking anak na bunso, sabi niya, I want a business course dito sa school na to. Sabi ng papa niya, sige ganito, tapusin mo muna yung isang course na ito, then next course ikaw. Hindi pumayag. Okay, let's compromise. Stay in PVS for 1 year. And then you may choose whatever course or school you want. And then nagpayag sila. And now, without us, expecting it, my son decided to finish in PBS College of Bible with a course not about business, but about community service. Why? Because the Father leads him to make the right decision. Glory to God. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa Christ. I told you, na ang kaniyang boldness na ito na dinevelop sa kanya ng Panginoon through the leadership po
ng Bishop Jonel Milan ay ngayon po nagre-reflect po sa kanyang buhay. Salamat sa mga women preachers natin today. Palakpakan natin po behind you. Sa inyong mga tagumpay ay nandoon ang mga katatayan. Baliktad yata, no? Sa likod ng mga kalalakihan, narito ang mga kananayan na talagang ginagamit ng Panginoon. Opo, may our lives, fathers, inspire our children, inspire our family to obey. I remember the song which says, may they find us faithful, the next generation, ang ating pamilya, ang ating mga anak. Nang sabihin po sa Hebrews chapter 11 verse 40 na ang katuparan ng lahat ng kanilang pangarap together, mararanasan yon. At yun pong mga nag-cheer sa atin ngayon ng mga tatay. Lalakad ang mga anak, ang pamilya na napagtatagumpayan ng lahat ng mga hamon sa buhay sapagkat mayroon pong mga tatay na gumagabay. At sabi po ng song, may they all who come behind us find us faithful. May the power of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe. And the lives we live inspire them to obey. Tutuloy ko pa ba? Wala pang palakpak no? Oh, may all who come behind us, find us faithful. Nice natin panalangin ng mga tatay.